Yung mega love shoutout sa ating mga kaiskonyon dyan ha. So ngayon, pag-uusapan lang natin yung usapin pagdating sa crime rate ng ating bansa. Actually, buong Pilipinas damay dito eh. Bakit kamo? Manila ang highest crime rate pagdating sa city sa buong Southeast Asia, which is nangunguna tayo. Minsan lang tayo manguna sa crime rate pa. Anong nangyayari? Sinasabi ko sa inyo na dapat pukusan natin yung lahat, hindi yung kung saan tayo nagpupunta, saan tayo paligoy-ligoy, marami tayong naasikasong iba, eleksyon, ganito, ganyan. Diba? Minsan lang tayo mag number 1, tong Manila, sa crime rate pa. Ang masakit dyan, damay pa buong Pilipinas, hindi lang Maynila. Siyempre, ang Maynila, nasaan ba ang Maynila? Nasa Pilipinas. So, di kahiyan ng buong bansa to. Paano nyo masasabing natututukan kung lalo na't nawala si Yorme Isko? Tumaas ang krimen sa Maynila. Ako, pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, kung pumasok tayo kahit top 20 pagdating sa crime rate sa buong Southeast Asia, na pinakamataas na crime rate, pagkakaalam ko nung nakaupo si Yorme, wala tayo dyan kahit saan survey. Wala, hindi napasok ang Manila dyan. Ngayon number 1 pa tayo. Di ba nakakahiya? Diba? Kung nasasabi nyo maganda ang administrasyon ngayon, ano to? Hindi ko naman gawa-gawa to. Ano to? Kung talagang maganda ang nagawa, sabihin nyo na naman, sa utang na naman. Kaya hindi mapukusan ang crime rate kasi malaki ang utang ng Maynila. Ang layo, di ba? Ang layo. Kung nababantayan natin o kung nasasabihan natin o napupukusan natin yung mga kapulisan natin, wala tayong ganyan. Kung may magandang sistema na ipinatutupad ang lungsod ng Maynila, hindi tayo mapapasok dyan. Ang problema, nandyan tayo eh. Gising-gising. Madali naman mawala yan eh, kung magtatrabaho tayo. Ang problema, kung yung nasa baba nakikitang hindi ganun nagtatrabaho yung nasa taas, talagang walang mangyayari. Kasi susundan lang ng nasa baba yung nasa taas eh. Napanood nyo nung mga panahon tayo ni Yorme, na si Yorme, ultimo mga presinto, kinakalampag. Pag naabutan ka natutulog, pag walang nakaposting pulis dito, pupunta ro sa mga PCP, pupunta ro sa mga outpost, o pupunta sa mismong presinto. Kinakalampag yung mga pulis dun. Talagang binabarubal talaga pag nakikitang hindi nakapwesto o patulog-tulog lang. Diba? Kulang sa ganun eh. Kulang sa pukpok, kulang sa trabaho, kulang sa galaw. Kasi kung nangangalampag yung namumuno sa lungsod, kakabaan niyang mga yan. Kikilos siyang mga yan. Diba? Ako, hindi ko minamaliit ang kapulisan natin. Alam kong kayang-kaya ng kapulisan natin. Nga lang, syempre, kailangan may basbas nung nasa taas. Kailangan pakita na nasa taas na ganoon din sila. Kailangan nilang magtrabaho. Kasi kung nakikita nila nagtatrabaho yung boss nila, syempre yung mga nasa baba kikilos din yan. Gagalaw din yan. Diba? Sipin nyo, nag-number 1 tayo sa crime rate pa. Diyos ko po. Maynila. Ano nangyari? Dati-rati, oo, ganyan na. Ganyan na tayo nung nakaraan eh. Kahit yung mga dating mga nagdaang mayor dito sa Maynila, hindi tayo nawawala sa number 1, number 2, number 3 sa crime rate. Kala nung dumating si Isko, wala tayo sa survey na ganyan. Hindi naman maiiwasan na magkaroon ng krimen, pero hindi ganyang kalala. Mayora, gising-gising. Diba? Mahaba pa, marami pa tayong magagawa. Pakita natin sa tao na karapat dapat tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na may utang na naman ang Pilipinas, ang Maynila pala, kaya hindi makakilos ang
ang gobyerno. Hindi na pwedeng ganun, hindi na uubra yun, Mayora. Di ba? Labas na yung utang dyan. Hindi mo naman pwedeng sabihin, may utang ang Pilipinas kaya hindi makakain ng mga pulis sa kamay nilaan, kaya gutom sila, kaya hindi sila makaikot, wala silang power na mag-ikot-ikot. Di ba? Hindi natin pwedeng ikatwiran ngayon yun. Wrong move yun. Mapupulaan tayo ron. Yun yung sinasabi ko. Diba? Yan yung wala tayo ngayon. Yung, hindi ko sinasabing hindi magaling na pinuno si Mayora, pero dahil humusga. Nung kay Isko yan, kalampag yan. Lahat ng presinto, hating gabi, oras ng pagtulog ng mga tao, kailangan gising ang mga pulis. Ngayon, nakaramihan ng krimen sa gabi nangyayari. Kaya nung ginagawa ng dati nating mayor, kinakalampag sila. Kailangan madatnang ko kayo, nakapwesto kayo. Di ba? Kung saan kayo nakalagay, andong kayo. Pag walang nakitang pulis si mayor sa kalsada, o kung saan sila nakatoka, puta, niyayari. Sinasabon talaga ni mayor. Talagang makikita mo. Madadala at madadala sila dahil pag binalikan sila ni Yormet, ganun pa rin yan. Diba? Pakita natin. Maging example tayo. Kasi kung sino ang sinusunod nila, kung nakita nilang ganun kumilos yung sinusunod nila, ganun din, mahahawa-hawa yan. Sisipagin din yung nasa baba. Kung papetiks-petiks lang talaga ang nasa taas, papetiks-petiks din yung nasa baba. Sample lang yan, sample lang yan. Pero kung tutusin, yan yung realidad. Bigyan natin ng oras. Itong krimen, malaking bagay ito. Paano na naman gaganahan sipasukan yung mga turista rito? Paano na naman gaganahan mag-invest yung mga negosyante rito? Kung lumalala na naman ang krimen sa Maynila. Especially Tondo. Diba? Tondo, pinapasok na nga ng mga bisita. Dati, kinatatakutan yan. Diba? Nabago na yung imahe, naibalik na naman. Huwag natin patunayan na kailangan ng Isko Moreno para lang mabalik yan. Kasi parang ang lumalabas, kinakampanya nyo si Isko. Bakit kamo? Kailangan ng Isko para mawala yan. Kailangan ng Isko. Diba? Para mabalik ang tiwala sa tao at maubos o mabawasan ang krimen sa Maynila. Diba? Gamit lang po tayo ng utak. Yung malasakit dapat ipakita natin. Kasi kung hindi nyo papakita yung malasakit, walang mangyayari sa atin. Sabi ko nga sa inyo, parang kayo ang nangangampanya kay Isko ngayon. Dahil lahat ng nagawa ni Isko, hinahanap na ng tao ngayon. Diba? Well, anyway, maraming salamat. Mamaya 9:30 ng gabi, kita-kits po tayo. May live po tayo. Sisigaw nga po pala, mga ka-Isko niyan, God first.